Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras mabiyan, las 4:05 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bukos nga pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa apektuhan na sektor, mga danagpo nga balita, diri sa Iloilo. At mga bahin sa Kabisayan nagkatunan. Mga balita nga natipon sa sulod sa nagligan ng 24 oras. Inyo mapatian sa Headliners Was. Kagkaroon, yari ang inyo PBS News Team. Was Viernes, Junio 20, 2025. Pinang inyo tagbalita, Joseph Paul Noblesa Tarosa, kagaron sa mga Pangulong dinalaan. Headline 5.1 milyones pesos na valor sa smuggled cigarettes na kumpiska sa Barangay Tacasaro, Iloilo City. Headline Kapis may kaso na sa Mpox. Headline Confirmed Mpox cases sa Iloilo City yara na sa 8 suno sa CHO. Headline More power get energized na ang Arevalo Mobile Substation. Headline Mega Job Fair sa Peso Iloilo sining tuig lauman sa Hulyo 18. Headline 2,800 estudyante sa elementarya hadagan sa school supplies ang SDO La Carlota. Headline 46 ka uswag scholar nga may Latin honor gin pasidunggan. Headline PCA Western Visayas nagapangita sa 62 ka bagong scholar masobra 230,000 pesos nga balor sang bulig nagahulat sa mapilian. Headline Kagaron sa detalye na sa aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa pagtutok sa Iloilo Maritime Police Station sa kampanya kontra smuggling, naglabot sa 5.1 milyones pesos na balor sa smuggled cigarettes ang nagkumpiska sa duha ka operasyon sa Barangay Tacasaro, Iloilo City. Sa unang operasyon, nadakpan sa Ronilo Sanchez kag Mark Delgado matapos baligyan ng kapulisan sa smuggled cigarettes. Natigayon nga makumpiska ang 342,000 pesos na balor sa smuggled cigarettes matapos pandiskubrihan sa kapulisan kung di na-source sa mga suspect nagpakig-angot sila sa Bureau of Internal Revenue para magpatayan sa inspeksyon sa gahum sa mission order. Dito na kumpiska sa kapulisan sa warehouse ang kinarton-karton ng sigarilyo na nagabalor sa 4.8 milyon pesos. Wala man sila sang napakita ang dokumento nga lehitimo ang ginabaligya nila nga sigarilyo. Sa pag-imbestiga sa kapulisan, isa ka Chinese national ang nagarenta sa nasambit nga warehouse. Sa mga suspect magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10863 o kanang Customs Modernization and Tariff Act. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kapis may kaso na sang Mpox. Detalye sang balita sa reporting Hope Norechante.
Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Ginkumpirma sang Capiz Provincial Government pinaagi sa Provincial Health Office ang unang nga kaso sang MPOX sa probinsya. Sa duha ka resulta ang ginpagwa sang RITM, isa ka sample ang nagwa nga positibo, samtang nagnegatibo naman ang isa pa. Suno sa LGU, ang pasyente nga nagpositibo sa balatian ang sa karon naka-home isolation kag gina-monitor sang local health office. Nagpalit naman ang halos tanan nga skin lesion sang pasyente kag na-trace naman ang mga na-identify nga close contact. Sa piyak sini ginapangabay sang provincial government ang mga kapisnon nga magpabilin nga kalmado, magkooperar kag sundon ang minimum health standards kaangay sang paghugas sang kamot, pagsuksok sang mask kag paglikaw nga mag-close contact sa mga tawo nga may rashes o kon hilanat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Confirmed MPOX cases sa Iloilo City. Yara na sa 8 sunod sa CHO. Detalye sa balita sa report ni Janelle Baclain. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagsaka na sa 8 ang kumpirmado nga kaso sa monkeypox sa Iloilo City as of June 20, 2025 sunod sa Iloilo City Health Office. Sa datos ng City Health Office, nadugangan sang duwa ka kaso sang MPOX ng Iloilo City halin sa anom sa nagdigad nga semana. Ang maayo nga balita sunod kay Dr. Roland J. Fortuna sa Iloilo City Epidemiology and Surveillance Unit, 5 ka MPOX patient ang fully recovered kag 4 ang negatibo sa test. Sa kabilugan, yara na sa 13 ang reported monkeypox cases sa syudad, 8 ang kumpirmado, 5 ang suspected kag ginahulat pang resulta nga confirmatory test sa RITM. Padayon pa ang pag-inganyo sang CHO sa publiko nga mag-obserba sa nagapangunang protocol agud malikawan ang paglapta sang MPOX. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclain, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa katuyuan nga ma-decongest ang Molo kag Mega World substations, in-energize na sa More Electric and Power Corporation ila 12.5 MVA Arevalo Substation, Biyernes 20, 2025. Ang kaiwatan, ginpangunahan ng More Power CEO Engineer J.M. Zaporteza, kag Assistant VP for Project Development and Management Engineer Armil Logarta. Sino kay Engineer J.M. Zaporteza sa More Power sa pag-energize sa Arevalo Substation, masabad ang nagkasaka ng demand sa kuryente sa tagsagalugan. Pinagi man sinimagan-hagan ang scheduled power interruption sa distrito sa Arevalo kag mapapaskog ang overall system reliability. Ang Arevalo Substation mayara sa state-of-the-art SCADA system na fully integrated sa Diversion Control Center sa More Power. Sa pag-energize sa More Power, bukod sa pag-energize sa Arevalo Substation, ginsay luman sa More, ang masobra 11,000 nga konsumidor nga una nag-aangot sa Molo kag Mega World Substations. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kumpirma sa Police Regional Office 6 agin amend sa Camp Crame ang nauna nila nga order sa mga punggong opisyal sa Police Regional Office 6. Sa Baylo, si Police Brigadier General Josepino Ligan ang magapungko bilang Regional Director sa Police Regional Office 6. Si Police Brigadier General Ponce Rogelio Piñones Jr. nga unang imanduan nga magapungko sa PRO 6 ang ginassign sa Police Regional Office 2. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Iwato na sa Hulyo ang mega job fair sa Public Employment Service Office Iloilo Province. Sa Hulyo 18, kapin-anong kalibo nga local kag 3,000 overseas jobs ang igatanyag sa job fair sa Robinson Saro alas 9 sa aga tugtong alas 3 sa hapon. Niyara sa mga on-the-spot interview kag may mga government assistance booth man nga ipahamtang sa mega job fair. Nagapang-agda naman ang Peso Iloilo nga magdala sa madamo nga kopya sa resume kag magsuksok sa nagakaigo nga panahon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. 2,800 ka estudyante sa elementarya hatagan sa school supplies ng SDO La Carlota. Detalye sa balita sa report ni JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Proseso na sa Schools Division Office ng SDO La Carlota City ang pagpamakal sa mga school items nga ipanagtag sa 2,800 ka estudyante sa elementarya. Sunod kay Dr. Ermi Miranda, Schools Division Superintendent ng SDO La Carlota City, may 12 ka school items ang ila ipanagtag sa 13,000 ka estudyante sa grade 5 kag 1,500 ka bumuto sa grade 6 para mabuhin-buhinan ang mga galastusan sa mga gidikanan.
Ang mga school items ginalakipan sa school bag, notebook, papel, lapis, ballpen, payong o kung raincoat kag iban pa. Pag-athag ni Dr. Miranda ang mga kinder ka grade 1 students sa ilang syudad ang ginhatagan sining karon lang sang mga school items sang isa ka foundation samtang ang mga estudyante sa grade 2 to grade 4 sa nagdigad nga tuig ang ginhatagan man sang kasubong nga school items. Ang ipanagtag ng mga school items para sa 2,800 estudyante sa syudad sa Nacarlota ang nagabalor sa masobra 4 milyon pesos nga pagapunduhan si dalom sa School Education Fund sang Local School Board. Target sang SDO Nacarlota City na mapanagtag ang mga school items sa bulan sa Hulyo. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bantay sa ISKA Uswag Scholars na may Latin Honor in Pasidugan. Detalye sa balita sa report ni Janelle Baclan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbaton sa pasidugog ang 26 ka mga uswag scholars nga nakagraduate with Latin honors karon nga tuig. Personal agin panginbulaan ni Iloilo City Mayor Gerald Trenya sa mga scholar sa ila nangin kadalagan matapos makaangkon sang Latin honors sa nagkalain-lain ng mga bulutuan. Sa ila pagbaton sa certificate may cash incentive man nga ginhatag ang alkalde sa mga ini. Gin panginbulahan man ni Trenya sa pagpanikasog sa mga estudyante, lakip na ang ila mga ginikanan agud mo suportahan ang ila pag-eskwela. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. CA Western Visayas nagapangita sang 62 ka bangko nga scholar masobra 230,000 pesos nga balor sang bulig nagahulat sa mga mapilian. Detalye sang balita sa report ni JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagapangita sang 62 ka bagong scholar ang Philippine Coconut Authority kung PCA Western Visayas. Ang scholarship program for coconut farmers and their families kung COSCO bukas para sa mga coconut farmer o kung mga himata sa may nga nag-eskwela sa kurso ng agriculture o kung kaparayo nga programa nga makabig importante sa pagpasanyog sa industriya sa lubi. Bilang scholar rakip sa mga mabato nga benepisyo ang 70,000 pesos nga regular allowance kag 10,000 pesos nga book allowance kada tuig, 75,000 pesos nga OJT allowance, 75,000 pesos nga thesis allowance, 10,000 pesos nga suporta sa pagtambong sa seminar angon sa kurso nga ginkuha kag 30,000 pesos nga one-time assistance sa pagbakal sa laptop. Para maka-avail, kinahanglan nga magsumite online sa aplikante sa mga dokumento nga makapamatuod nga siya isa ka Filipino, graduating high school student o high school graduate na may general weighted average nga hindi magdubo sa 80% o kung iyang equivalent. Pasado sa mga entry-level requirements sa mga natumod ng state universities and colleges, hindi tagbaton sa naman nga government-funded financial assistance program, duly certified sa PCA kag barangay chairman nga bata o kung dependent sa isa ka coconut farmer o kung farm worker. Kag ang mga gilikanan may gintingog matuigan nga kita nga hindi maglapaw sa 300,000 pesos. Nahibaluan nga naglabot na sa 450 kay scholar ang napaeskwela sa ahensya humalin sa ginbuksan ang programa sang tuig 2023. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mga benepisyaryo sa Project Lawa at binhi sa DSWD sa San Carlos City nagbato na sa ilang mga sweldo. Detalye sa balita sa report ni JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Kapin 500 ka mangunguma sa San Carlos City nga mga benepisyaryo sa Project Lawa at binhi sa Department of Social Welfare and Development ng DSWD ang nagbaton sa ilang sweldo. Ang mga benepisyaryo mga katapos ang pulo ka asosasyon sang mangunguma kag nagtrabaho sa 20 kadlaw humalin Abril 28 to Mayo 22. Kada isa nagbaton sang 9,600 pesos bilang bayad sila pag-obra sang 500 square meter small farm reservoir. Ang mga SFR magaserve nga water storage system agud magsuporta sa ilang mga vegetable garden. Magluwas diri may ginpanagtagman nga binhi sa mga utanon kag kada asosasyon ang nagbaton man sang 4,000 ka tilapia fingerlings para sa ila aquaculture reservoir. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Importante gid ang right timing sa pag-apply sa abono sa pananog kasubong sa humay. Hinta komenda ni Sol Mihario, Farm Mechanization Trainer.
sa Department of Agriculture 6 sa mga mangunghuma ang pagsunod sa e-practice bilang epektibo nga pamaagi ang e-practice mong element, amount, and timing. So kay Ohario, kung di gusto ang pag-apply sa abono, kung matamaan, halimbawa sa nitrogen, kung masobrahan katambong ang panlight prone hindi sa balatian, kag insekto, dapat magbantay man sa mga weather advisory para magyan sa pag-apply sa abono. Dugang ni Ohario ang water supply partner gid sa mangunghuma sa pag-apply sa abono kag dapat na madugangan ang ila ihibalo sa pag-timing kaso hindi magulan. Bintahaman kung may alternatibo nga kuhaan sa tubig dapat man nga masabi mag-obserbar kag magpanilag sa lakat sa panahon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ganyo gid ang mga mangunghuma nga paidalom sa soil test ang duda sa ila talamnan para silang magyan sa pag-apply sa nagakaigo nga abono sa ila humay. Makabuligid ang soil testing ang mabala ng nutrients para sa humay para mabalanse ang pag-apply sa abono. Pinaka-tips ang ipagkaibahin ni Solvi Ohario, Farm Mechanization Trainer sa programa Usapang Agrikultura para ma-reduce ang fertilizer loss. Dapat sunod sa iya, hindi mainit ang tiyempo sa pag-apply sa abono, partikular sa oras ng mga alas 8 tugtog alas 9 sa aga, kag alas 3 tugtog alas 4 naman sa hapon. Dugang sini dapat ang tubig gusto lang ang saturation, hindi na magkadalom kag hindi man tama kamala para hindi maglasaw ang abono. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:20 sa hapon. Kagamihan ito mga balita sa TBS Radyo Pilipinas sa News. Viernes, New 2025 para sa Bagong Pilipinas, yung sa Polo Desa, taro sa Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Himpapawid ng serbisyo publiko ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Time to celebrate